Hi guys! Good afternoon, good evening na po dito sa Japan and afternoon pa rin dyan sa Pilipinas. And this is the summary of my travel at Osaka. This time, nag-check-in kami sa hotel and that is my luggage as I've said in my reels. Ayan, kahit ilang days lang, ang dami-dami kong luggage palagi kahit saan ako magpunta. Yang isang bag na nakapatong na po yan, puro tumbler lang. And then afterwards, nagpunta kami ng Soba Yasang. It's a restaurant of soba. Tapos yan, meron silang mga private room. Kung pwede naman kayong sa private room, pag available naman at vacant, pwede din sa ganyan parang counter style. At ang sarap po talaga ng soba dyan sa sa restaurant na pinuntahan namin. Napaka-polite po ng mga waitress, yung mga nagsiserve. And after that, nagpunta po kami ng aquarium, Kaiyukan Aquarium. This is the penguin na video na ginawa kong clip here sa aking video compilation. And last time, nagpunta din pala sila Jessie Minjola. Sana nagkataon na doon pumunta sila last week. Doon sana ako pumunta. Sana nakita ko si Jessie at saka si Luis Manzano at si Peanut. O diba, naging lang ako. Nagkaroon ako ng desire. Anyway, kung hindi man kami nagkita, at least nakikita ko naman ang kanilang mga vlog at natuwa ako na diyan din sila pumunta. Kung ano yung course ng pagpunta namin, kung saan-saan kami nagpunta, doon din sila nagpunta. Ayan, halos magkakaparehas kami ng video. Nakita ko sa kanilang vlog. At talagang nakakatuwa yung mga penguin. Alam niyo po ba guys, sa Antarctica, ang mga penguin pala pag pumunta ka doon, hindi ka pwedeng humarang sa pag naglalakad sila. Kailangan palakarin pala sila. Kasi may mga penguin territory po sa kanila na kailangan irespeto po natin. Ayan, anyway, diyan sa Kaiyukan na yan, sa Osaka Aquarium, ang dami ko pong natutunan sa Pacific Ocean, sa mga corals here in Japan and all over the world, at kung ano talaga ang play na role ng Pacific Ocean sa ating mundo, lalo na yung dagat. Imagine here. And afterwards, ayan, nandito pa rin kami sa Kaiyukan na yan, walking, at naghahanap kami ng mga i-view na mga fish or anything. Meron din jellyfish at marami pa pong iba. Halos talagang medyo matagal-tagal po kami. Maybe it takes 1.5 hours sa pag-view lang po sa mga creatures dyan. At yan, ang lalim-lalim po dyan talaga ng mga ng aquarium po nila. Kung manonotice niyo po talaga hanggang doon sa baba. Napakalalim niya po guys. At nakakatuwa talaga yung mga creatures, yung mga fish, yung mga jellyfish, kahit yung mga crabs, at yung mga squid, yan, mga dolphin. Yung mga movement nila, the way they swim, talagang na-curious po talaga ako. At saka parang gusto kong pag-aralan yung mga creatures talaga ng dagat. O diba? Hindi natin alam na may mga creatures na walang brain, walang liver, like for example yung jellyfish, wala silang mata, pero 'di ba kung this nila time after ng aquarium, this time kami sa Osaka Airport, which is pwede kang mag-view ng mga departure and arrival na airplane. At it's free and basta hindi ka lang yung hindi ka pupunta din sa mga bawal na area, yung restricted area nila. Basta mag-obey ka lang ng rules. Libre po dyan at marami din pong tao. O diba, na-witness ko yung mga ganyan. Hindi ko yan alam. Sa Nagoya, hindi ko lang alam kung meron din ng ganyan. Pero at least yung friend ko, ang dami nilang alam. They had a lot of knowledge about this. Siyempre, Japanese nga naman sila. Kasi nga, Japanese sila, kaya ang dami nilang alam. Masarap talaga magkaroon din ng kaibigan kasi marami ka rin po talagang natututunan. Ang dami po talagang nag-film at nagte-take picture dyan sa na yan. Dahil may mga tao po talaga at Japanese na tao na talagang mahilig mag-picture, lalo yung mga lalaki. Ang hilig nila sa mga airplane, sa mga car, yung mga
gumagalaw talaga. Kahit yung fish sa aquarium, yung mga bata manonotice mo na ang hilig nila sa mga living things na may movement talaga. Yung mga babae naman, like for example, flowers, gusto natin. Pero yung mga lalaki talagang yung car, airplane, mga ganyan ang gusto nila. And after that, nagpunta po kami. Yan, makikita niyo, hindi pa tapos ako mag-film dyan. After that, pagkatapos ng mag-view namin, kasi umuulan that time. Sayang nga sana hindi siya umuulan para at least kahit gabi sana nakapag-stay kami ng konti para, yan na si mama, tingnan niyo, diba? Grabe siyang picture, talagang photographer. May mga kagamitan pa po siya para lang mag-film ng mga gusto nila at mga passion nila sa buhay. Ayan, medyo makulimlim that time. And after that, nagpunta kami ng Dotonbori. Ayan, dyan sa Dotonbori sa may Guliku, sa may Shinsaibashi, namili ako ng mga pasalubong kasi syempre dito sa Japan nakakaugalian talaga na pag nagpupunta ka, lalo na may company kayong alis, hindi naman lahat ng company, kumbaga coworker ko lang ang kasama ko dyan. Syempre pag uwi nyo ng pagbalik nyo, kailangan yung mga kasamahan nyo, padadalhan nyo ng kahit konting pasalubong, hindi man yung kailangan expensive, kahit maliit lang, basta maghati-hati sila. Ganyan po kasi ang system at hindi naman patakaran, yung para nakaugalian lang dito sa Japan. Sobrang dami po ng tao dyan. And after that, dyan sa aquarium, sorry, ang compilation ko medyo hindi nagkasunod. May mga stuntman or may mga magician din dyan na nagpakita ng gilas ng kanilang performance. Ang gaganda ng mga performance. Ang dami po talagang nanonood dyan. And you can contribute and like for example, parang konting donation, it's your own will. Kung ano lang po ang kaya nyo, it's not compulsory. Kung ano lang po ang maibibigay nyo. Kasi nga, all over the world, nag-tutour po sila para mag-perform at maipakita ang kanilang mga passion, mga kanilang talent. Yan, yung dalawang volunteer dyan na foreigner. Tsaka ang galing-galing din mag-English ng stuntman na yan. Talagang super cooperative talaga. Yung cooperation nila na talagang kahit hindi nila intindihan. Sa bagay, nag-i-English naman yan. Yan, sobrang ginawa niya yan. 'Di ba? Ang hirap mag-balance, guys. Ang dami ko rin natutunan dyan. At tsaka nakakabilib lang yung mga tao na kahit hindi nila iniisip ang makukuha nilang credit, basta makapagpasaya lang ng tao. Biruin mo, sa donation na yan, di mo naman, walang assurance kung gaano ang maaano nila. Sabi nga ng lalaki na yan, kung mabigay ka daw ng 1,000 yen, napakalaking tulong na daw po sa kanila. Diba? Ang dami kong natutunan na tayong mga tao, hindi natin kailangan mag-demand. At ang tulong binibigay, hindi hinihingi. Sana po natututo tayo sa mga bagay na yan na ang tulong, kung humingi man ng tulong tayo sa isang tao, yung hindi natin kaya, ginawa na natin ang the best natin at hindi na natin kaya humingi tayo ng tulong. Pero yung palaging tulong, hindi na po yung tulong na sinasabi, kundi sustento na po ang tawag doon. Kaya na-amaze lang ako sa Japanese kasi hindi sila kagaya ng iba na hindi ko inaano na Pilipino ang palaging humihingi ng tulong, ha. Kaugalian lang natin kahit saan mang lahi ng bansa or saan man tayo nakatira, wag po tayo humingi ng tulong. Talagang gawin natin yung sarili nating part kasi ang hinihingi din natin ng tulong ay nagtatrabaho at may pamilya din at may daily living din sila. Sana po natututo tayo sa mga ganyang bagay na wag iasa ang ating pangangailangan sa ibang tao. Ayan, ang dami ko po talagang natututunan here na gusto ko pong i-share, which is hindi po ako nagbabash, wala po akong pinaparinggan, just sharing my experiences here in Japan. At hindi naman masamang mag-share at hindi rin naman masamang makinig sa mga sinishare ko. It's up to you kung gagamitin mo or hindi at ikaw na lang po ang bahala kung gusto mong gawin yun sa buhay mo or i-dead man na lang po. Ayan, nakaka-enjoy lang po dito guys sa aking compilation sa pag-tour ko po. Nakakatuwa lang. Ayan, magka-partner po silang nagmamagic guys.
Is also yung kumain kami sa isang teppanyaki na nagki-crave ako ng sushi, but napunta kami diyan at sa dami nga namin ng mga dala-dala kung saan na lang malapit doon kami kahit na walang reservation diyan. Nagbaka sakali po talaga kami makakain diyan dahil ko yung kasama ko sobrang 60 to 70 years na po ang history ng restaurant na yan at gusto po talaga nilang makakain diyan. Yan lang po guys.